Hello everyone! How are you today? I'm your teacher, Jem Raymond, and today, tatalakayin natin ang mga objectives na establish a learner-centered culture by using teaching strategies that responds to their linguistic, cultural, socio-economic, and religious backgrounds. Ang mga objectives na to ay gagamitin ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3 at yung ating mga Master Teacher during their classroom demonstration para sa second grading and fourth grading period. Iisa-isahin po natin yung mga rubrics, how we are rated from level 3 to level 8. Gagamitin din natin yung worksheet na to give us examples of the raters' observation notes para mabigyan tayo ng idea kung paano natin makakamit ang hinihingi ng bawat level of teaching practice para sa indicator na to from rating 3 nga to rating 8. Lahat ng mga ito, tatalakayin natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito na nga po yung COT rating sheet na gagamitin ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3 at yung ating mga Master Teacher para sa school year 2023-2024. At para sa video na to, tatalakayin natin yung objective number 6 ng ating mga Master Teacher at objective number 7 naman ito para sa ating mga Teacher 1 to Teacher 3. Ang indicator nga na establish a learner-centered culture by using teaching strategies that responds to their linguistic, cultural, socio-economic, and religious backgrounds ay gagamitin nga ng ating mga proficient at highly proficient teachers para sa second grading at saka sa fourth grading period lamang. Base ito sa Department Memorandum No. 8 Series of 2023. So, ito na nga po yung mga classroom observation tool rubrics para sa indicator na to. Again, dapat ito pag-aralan ng ating mga ratee at raters before i-conduct yung classroom observation. Dito kasi nakasaad kung paano tayo makakakuha ng rating para sa indicator na to. Meron po tayong PPST Module 17 na pwede nating gamitin para mas lalo nating maintindihan ang hinihingi ng indicator na to. Rating 3 to rating 7 nga for Teacher 1 to Teacher 3, then rating 4 to rating 8 ang makukuha naman ng ating mga Master Teacher. At again, iisa-isahin natin ang mga ito. Now, before we proceed, bigyan muna natin ng kahulugan ang mga importanteng salita o mga phrases na gagamitin natin as we present the rubric and the manual for this indicator. Ang learner-centered culture ay tumutukoy sa mga attitude at practices na naglalagay sa mga estudyante sa sentro ng ating learning process. Gumagamit ito ng iba't ibang teaching methods na akma sa diverse background ng ating mga estudyante para mas meaningful ang kanilang learning experiences. Ang ibig sabihin naman ng teaching strategy, ito yung mga pedagogical methods o paraan sa pagtuturo na dumaan sa maayos na pagpaplano na ang mga layunin ay matugunan ang mga pangangailangan at goal sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang ibig sabihin naman ng linguistic background, tungkol ito sa wika at paraan ng komunikasyon na nauunawaan at ginagamit at pinahahalagahan ng ating mga estudyante sa kanilang tahanan o bago pa man sila pumasok sa formal schooling. Cultural background naman, ito naman ang mga existing na values at experiences ng mga estudyante na nakakaapekto sa tradition, costumes at beliefs ng komunidad na kung saan sila nabibilang. Ang socio-economic background naman ay may kinalaman sa combined na social at economic status ng isang mag-aaral. Kasama dito ang trabaho at edukasyon ng kanilang mga magulang, structure ng kanilang pamilya, kita or income, expectations, at access sa educational resources. Ang religious background naman, ito ay yung orientation, beliefs, feelings, at practices ng isang estudyante na nagdi-define ng kanyang relihiyon o spiritual beliefs.
Now, let's discuss each level. Para sa level 3 ng rubric for our classroom observation tool, sinasabi na ang guro ay gumagamit ng mga strategies na medyo akma para tugunan ang linguistic, cultural, at socio-economic religious backgrounds ng mga estudyante. Ibig sabihin, may effort si teacher na mag-adapt dahil sa pagkakaiba-iba ng kanyang mga estudyante, pero maaaring hindi pa ito ganap na effective para sa lahat. Sa feature practice naman ito, makikita ang dalawang bagay. Una, limitado ang pag-unawa ng guro sa kakayahan ng bawat estudyante na matuto. Siguro nakikita niya yung pangkalahatang needs or pangkalahatang pangangailangan ng buong klase pero hindi pa niya ganap na grasp ang mga unique needs ng bawat isa. Pangalawa, kakaunti lang sa mga estudyante ang mabibigyan or nabibigyan ng pagkakataon na talagang makilahok sa mga learning activities. Maaari yung iba ay nakikinig lang o hindi gaanong involved. So sa level na to, parang nasa gitna tayo. May ginagawa ang guro para sa diversity ng classroom pero kailangan pa ng mas maraming pag-unlad or pag-improve para mas maging inclusive at engaging ang teaching strategies niya para sa lahat ng learners. Now, here's the sample raters observation notes na makikita nga sa worksheet na to. Now, in discussing further the effects of deforestation, the teacher showed photo of how using cars and other private vehicles add to the poisoning of the air. The teacher said, let us refrain from using cars to stop the poisoning of our air. One student said, I walk only. Again, this observation note supports for a level 3 practice. Sa level 3 kasi, inaasahan na ang guro ay gumamit ng strategy na medyo angkop para sa background ng mga estudyante. Ano ba yung notes dito na nagso-supports for level 3? Inilalarawan ng notes ang ginamit na strategy ng guro para ituro yung leksyon. Bagamat mukhang may angkop na estratehiya na ginamit, hindi ganap na nai-consider ng guro ang background ng mga estudyante. Halimbawa, nang magbahagi ang isang mag-aaral na siya ay naglalakad lang, ito ay maaaring senyales na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng leksyon at ng karanasan ng mag-aaral na sanay na address ng mas maangkop na stratehiya. Kaya sa pagtuturo ng epekto ng deforestation at kung paano nag-aambag ang paggamit ng mga sasakyan sa pollution, kailangan pa ng guro na gamitin ang mas angkop na strategy na nagkokonekta sa leksyon sa tunay na buhay ng mga mag-aaral. Yung pag-share ng mga mag-aaral na siya ay naglalakad lang ay isang pagkakataon sana para mas lalo pang pagyamanin ang diskusyon at iugnay ito sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Para naman sa level 4, ang guro ay gumamit ng mga strategy na partially appropriate o bahagyang angkop para tugunan ang linguistic, cultural, socio-economic at religious backgrounds ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, may pagtatangka ang guro na i-adapt ang kanyang mga strategies batay sa mga background na to, pero may mga pagkakataon na hindi pa rin ito sapat. Now, let's have the feature practice. Makikita dito na pamilyar ang guro sa background ng mga estudyante. Yes, pero minsan kulang ang kanyang pagtugon dito. Maaaring alam niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga mag-aaral, pero hindi niya palaging nagagamit ang tamang strategy para masolusyonan ang mga pangangailangan na yon. Sa madaling salita, nasa tamang daan ang guro sa pagkikilala sa mga background ng mga estudyante, pero kailangan pa niya ng dagdag na effort para laging ma-address ng maayos ang mga ito sa kanyang pagtuturo. Now, here's a sample raters observation notes na makikita nga sa worksheet na to. Level 4 lang ang pwedeng maibigay kay teacher na rating kung ito yung nasa observation notes ng rater. There are few activities for the students. Suggestion to pray an interfaith prayer at the beginning of the class rather than a Catholic one. I like the group works. Maybe the students can choose which group they would be
of more help, this could have enriched the activity and discussion further. Good responses of teachers to the questions. May impormasyon naman na nagbigay ang guro ng group work para suportahan ang pangangailangan ng mga estudyante pero hindi ito sapat para sa mga pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral katulad ng suhestyon na baka pwedeng pumili ng mga estudyante kung saang grupo sila makakatulong at magdarasal ng interfaith prayer imbes na Catholic prayer sa simula ng klase. Ang mga notes na to sumusuporta sa level 4 ng rubric dahil ang mga strategies na ginamit ay partially appropriate lamang o bahagyang angkop para sa iba't ibang background ng mga estudyante. Mahalaga na ang guro ay magbigay ng mas maraming pagkakataon ng magkaroon ng inclusivity at diversity sa loob ng klase. Ang pagkakaroon ng group work ay isang magandang simula pero dapat laging isipin kung paano ito mapapabuti at mapapalawak para mas ma-address ang iba't ibang pangangailangan ng mga bata, pati na rin ang kanilang mga pinanggalingan o kultura o relihiyon. Now, let's have another sample raters observation notes that would support a level 4 teaching practice. The teacher used localized teaching materials by using sticks and leaves in counting. However, during group work, teacher used photos of different sizes and types of cars and airplanes as sample. Sa level na ito, inaasahang gagamitin ng guro ang strategy na partially appropriate o bahagyang akma para sa background ng mga mag-aaral. Ang mga notes na to sumusuporta talaga sa level 4 na practice. Ang note na, however, during group work, teacher used photos of different sizes and types of cars and airplanes as samples ay nagpapahiwatig na may nakaligtaang oportunidad o mga stratehiya na hindi ganap na tumutugon sa paggamit ng localized na materials upang makonsider yung mga background ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, may ginawa ang guro para tugunan ang background ng mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng stick at dahon sa counting, pero sa paggamit niya ng larawan ng sasakyan sa group work, hindi niya tuluyang naisama ang localized na konsepto na mas nakakatugon sa karanasan ng mga bata. Kailangan pa niyang palawigin ang kanyang stratehiya para maging mas akma ito sa lahat ng mga estudyante. Now, let's have level 5. Ipinapakita dito na ang guro ay gumagamit na ng mga strategy na akma o appropriate para tugunan ang linguistic, cultural, socio-economic at religious backgrounds ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, may malinaw na pag-unawa ang guro sa kahalagahan at layunin ng mag-aaral patungkol sa mga background ng mga estudyante para mabigyan ng angkop na instruction. Dito natin makikita sa feature of practice na nagpapakita ang guro ng pagkaunawa sa purpose at value ng pag-alam sa background ng mga mag-aaral para makabuo ng epektibong strategy sa pagtuturo. Ang pagkakaroon ng ganitong level ng adaptability sa pagtuturo ay mahalaga para masigurado ng bawat estudyante ay makakatanggap ng personalized at relevant na education na akma sa kanilang unique na kalagayan at karanasan. Now, here's the sample raters observation notes na nakuha natin sa worksheet na to. The teacher presented photos of fruits and asked the students to identify them. When it was time to show the grapes, the teacher asked, "Do you know what this is?" Students responded, "Lumboy po yan, ma'am." The teacher gives each student a piece of grape to taste. The teacher asked the students to compare grapes with lumboy. Students are able to differentiate the two fruits. This supports a level 5 teaching practice. Ang level 5 na COT rubric kasi inaasahan na ang guro ay gumagamit na ng mga strategy na akma at tugon sa mga background ng mga mag-aaral, kasama na ang kanilang socio-economic status at religion. Sa mga observation notes na to, makikita natin na yung teacher nagpapakita ng mga larawan ng prutas na hinihikayat niya yung mga bata na kilalanin ng mga ito. Ito ay nagpapakita ng pagrespeto sa paggamit ng kanilang umiiral na kaalaman na naaayon naman talaga sa level 5. Pinag-compare din ni teacher yung grape sa lumboy na isang lokal na prutas para mas scaffold o masuportahan niya
yung pag-introduce ng bagong prutas, which is grapes, gamit yung pamilyar na lumboy na prutas. Nagpapakita ito ng paggamit ng background ng mga bata para mas madali at malinaw niyang maunawaan yung lesson. Effective yung strategy kasi nakita naman sa resulta na gawa ng mga bata na ma-differentiate yung grape sa lumboy, na nagpapakita na na-apply nila yung kanilang pag-unawa sa isang meaningful na konteksto para sa kanila. Pero para maging level 6 yung practice ni teacher, kailangang may ebidensya tayo na yung teacher ay gumamit ng iba't ibang strategy para tugunan yung background ng mga estudyante, hindi lang isang klaseng strategy. So, sa mga notes na to, isang specific strategy lang ang napakita, which is ang pag-compare ng bago sa kilala na. So, yung mga notes natin dito, suportado niya yung pagiging level 5 ng teacher ayon sa COT rubric. Now, let's have level 6 COT rubric. Inaasahan na ang guro ay gumamit ng iba't ibang strategy na akma para sa linguistic, socio-cultural, socio-economic at religious background sa mga mag-aaral. Ibig sabihin, hindi lang isang klaseng approach ang dapat ipakita ng guro, kundi iba't ibang strategy para masakop niya ang diverse na pangangailangan ng mga estudyante. Tingnan natin yung feature practice para sa level na to. Una, dapat yung guro mag-deliver ng appropriate instructional adaptation para sa individual learner needs. Hindi lang basta adaptation pero kailangang realistic at effective ito. Halimbawa, kung may mag-aaral na visual learner, baka gumamit ang guro ng mas maraming visual sa pagtuturo o kaya iba pang methods na angkop sa iba't ibang learning styles ng mga bata. Now, pangalawang feature practice, dapat din siyang mag-provide ng diverse opportunity for active engagement in various learning activities. Ibig sabihin, hindi lang lecture, kundi ang mga activities na mag-i-engage sa mga estudyante in a different ways. Pwede yung group work, hands-on activities, o interactive discussions. Para masabing level 6 ang isang guro, kailangang may clear na evidence na yung mga strategies niya ay diverse at effectively na-address yung different backgrounds and needs ng mga estudyante. Kailangang makita na yung mga bata actively involved sa learning process dahil sa mga strategy na ginamit ng guro. Ito nga yung sample raters observation notes na nakuha natin sa worksheet na to. I didn't know that there is so much similarity between African literature and Philippine literature. Congratulations, teacher, in ensuring that the students learn the African text by using illustrating realities using Philippine context. Sa ating COT rubric level 6, importante na yung guro gumamit ng sari-saring estratehiya na angkop para sa backgrounds ng mga estudyante. Yung goal dito ay ma-address ang linguistic, cultural, socio-economic, at religious backgrounds ng mga bata. Yung observation notes na nagpapakita na yung guro ay gumamit ng local knowledge para ituro yung lesson. Ito ay nagpapahiwatig na may malalim siyang kaalaman sa background ng mga estudyante, which is essential para sa level 6 na COT rubric. Sinabi sa notes na, congratulations, teacher, in ensuring that the students learn the African text by using illustrating realities using Philippine context. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano niya na-bridge yung gap between African literature at Philippine literature at kung paano niya ginamit ang realities ng Pilipinas para maunawaan ng mga bata yung text from Africa. Pero para ma-consider ng level 7, kailangang may specific na evidence na ang guro ay gumamit ng extensive na repertoire of strategies para lumikha ng learner-centered environment. Kailangan makita na yung approach niya ay individualized at catered hindi lang sa isang grupo ng learners, kundi sa bawat isa sa kanila. So, bagamat yung notes ay nagpapakita ng paggamit ng local context para magturo ng foreign literature, hindi natin masasabi na level 7 ito dahil wala tayong nakikitang iba't ibang strategiya na ginagamit ang guro para i-address ang individual at grupo ng backgrounds ng mga learners. Sa level 7 ng ating COT rubric, ang expectation sa mga guro ay medyo mataas na.
Dito, kailangan ang teacher employs an extensive repertoire of strategies to create a learner-centered environment. Ibig sabihin, hindi lamang basta-basta varied strategies ang gamit niya, kundi extensive o malawak na set ng approaches na nag-a-address ng individual and group ng learners' background, kasama na ang kanilang wika, kultura, socio-economic status at relihiyon. Now, let's have the feature practice for this level. Dapat ipakita ng guro yung wider understanding niya sa educability or ng bawat mag-aaral. Hindi lang general understanding, kundi deep and personalized sa pagkikilala sa kanilang kung paano ang bawat isa matuto. Yung mga instructional strategies niya dapat tailored o swak sa individual and group ng learners' backgrounds na mag-create ng environment kung saan lahat ng learners ay involved at may chance na mag-participate equally. Ang ibig sabihin ng level 7 ay yung guro hindi lamang reactive sa needs ng mga estudyante kundi proactive in designing and implementing strategies na inclusive at equitable para sa lahat. Bawat estudyante, kahit ano paman ang background nila, dapat ramdam nila na parte sila sa learning process at may boses sila sa loob ng klase. Now, here's the sample raters observation notes from this worksheet. The assignment was for each student to bring any local product and discuss how this product is reflective of their local history. Then one student showed an object that has significance to his religious belief. The teacher quickly noted that the religious object has significant contribution to local history when one student queried the connection of any religious belief to local history. The teacher even asked other members of the class to discuss the religious beliefs and prove their historical importance. Sa level 7 ng COT rubric, inaasahan na ang iyong guro ay gumamit ng extensive na repertoire of activities para mag-create ng learner-centered environment. Ibig sabihin, dapat malawak at sari-sari yung mga strategies na ginagamit para tugunan yung unique background ng bawat mag-aaral, kasama yung linguistic, cultural, socio-economic at religious aspects. Ayon sa observation notes na to, yung guro ay nagbigay ng assignment na magdala ang mga estudyante ng local product at pag-usapan kung paano ito i-reflect sa kanilang local history. Nung may nagpakita ng religious item, mabilis na na-connect ng guro yung significance na ito sa local history na nagpapakita ng deep understanding ng guro sa pag-integrate ng religious belief sa academic discussion. Yung pagtatanong ng guro sa klase na pag-usapan yung religious beliefs nila at i-prove yung historical importance, ito yung isang paraan para ma-involve yung bawat isa, bawat estudyante at maramdaman nila na equally part sila ng discussion. It shows na yung learning environment ay inclusive at supportive sa kanilang backgrounds ng mga bata. Bagamat isang specific activity lang yung nabanggit, yung pag-learn ng estudyante ay maaaring ituring na extensive kasi isang activity pa lang naka-branch out na sa discussion about history and religion na na-enrich sa learning experiences ng mga bata. Pero hindi naman natin masabi na level 8 ito dahil walang information sa notes about the consistent application of effective strategies ng guro to address learner backgrounds na mag-encourage sa kanila to become successful citizen. So yung mga notes ay sumusuporta sa level ng 7 rubric dahil ang paggamit ng guro ng extensive strategies na nag-create ng learner-centered environment at nag-address ng individual and group learners' background. Sa level 8 ng COT rubric, ang guro ay expected na consistently mag-apply ng effective strategies para sa learners' backgrounds. Ang mga strategies na to dapat nakakatulong sa mga bata na maging successful citizens, hindi lang dito sa atin kundi pati sa global community. Para ma-achieve ito, may dalawang main features of practice. Dapat binibigyan ng guro yung mga estudyante ng chances na mag-suggest ng ways kung paano pwedeng i-modify yung instructions or lesson para mas ma-address pa yung kanilang diverse backgrounds. Ito ay para mas mapabuti yung kanilang learning
at mapalakas ang self-confidence nila. Kailangan din na may sustaining engagement relationship yung guro with others. Meaning, dapat active yung collaboration between teacher, students, and possibly even the community para mas maging competent yung mga learners in achieving the objectives. Dapat visible yung effort ng guro to connect with each learner to understand their unique circumstances. Sa level na ito, hindi lang occasional na good practices ang hinahanap, kundi consistent na paggamit ng mga strategies na truly responsive sa needs ng mga bata, na maghahanda sa kanila to be active at responsible members of the society. Now, ito yung sample raters observation notes that will support level 8 practice that we get from this worksheet. Miss Cruz asked one student to stand. She asked him to see her in front. She showed the student her slide presentation. When the student went back to his seat, the teacher announced that he will do another activity different from the rest of the class as the slides she will use are sensitive for him. Sa level 8 ng COT rubric, ang expectation kay teacher ay mataas na. Dapat consistently siyang mag-apply ng effective strategies na angkop para sa backgrounds ng mga learners. Ang mga strategies na to ay dapat mag-encourage sa mga bata na maging successful citizens, hindi lang locally, kundi pati na rin globally. Ayon sa observation notes, si Miss Cruz, yung teacher, pinatayo niya yung estudyante at pinapunta sa harap. Pinakita niya yung slide presentation sa kanya. Ito ay maaaring sinyalis na ang guro ay aware sa specific needs ng estudyante base yon sa kanyang background. Pagbalik ng estudyante sa upuan, in-announce ni teacher na magkakaroon siya ng ibang activity na naiba sa ibang klase dahil yung slides na gagamitin niya ay sensitive para sa estudyanteng yon. Ito ay isang halimbawa na consistent use of strategy na effective dahil targeted ito ng specific na pangangailangan ng isang estudyante. Sa ginawang ito ni Miss Cruz, ipinapakita niya na hindi lang basta nagtuturo siya, pero talagang inadapt niya yung kanyang methods para ma-address yung unique needs ng kanyang mga estudyante. Isa itong paraan para ma-encourage yung mga bata na maging active participants sa kanilang education at mas maging handa sa future challenges bilang citizens. Sa paggawa ng specific strategy na to, sinusuportahan ni Miss Cruz yung level 8 ng COT rubric. Naintindihan niya na ang pagiging successful na teacher ay hindi lang sa pagtuturo ng lesson, kundi sa paghahanda ng mga bata na maging responsable at capable na members ng society. Now, I have here another observation notes from this workbook. Now, what do you think would be the correct rating based on this observation note? The correct would be not observe. There is no information in the notes that refer to this indicator, which employs strategies that responds to learners' background. Now, the closest possible note here would be activities are varied, but this note is not enough information if the variety of activities addresses the background of the learners. Now, here's another sample raters observation notes. Mukhang nakalimutan ni teacher bigyan ng pansin na ang kanyang isang gawain ay hindi angkop sa batang Muslim na nakatayo sa likuran. The COT rubric level would be 2 lamang. Sa level 2 ng COT rubric, ipinapakita na ang guro ay gumamit ng limitadong strategy para ma-address ang mga background ng mga mag-aaral pero hindi ito epektibo. Nangangahulugang ito na may mga kahinaan sa pag-address ng guro sa pangangailangan ng mga mag-aaral batay sa kanilang background. Now, base sa observation notes na to, may pahayag na ang kanyang isang gawain ay hindi angkop sa batang Muslim na nakatayo sa likuran. Ito ay nagpapakita na ang guro ay hindi na-consider ang background ng estudyante na to na maaaring magresulta na hindi epektibong pagtuturo. Dahil sa kakulangan sa pagsasaalang-alang ng mga background ng mga mag-aaral, hindi maibigay sa mga notes na to ang mas mataas na rating kaysa sa level 2. Another observation notes, may pagkukulang sa paraan ng mga pagtuturo para sa mga Indigenous Peoples Learners or IP learners.
May ilang salita sa lesson plan na angkop, subalit hindi ito na ituloy sa tunay na pagtuturo. So the level would be the COT rubric level still 2. Sumusuporta ang mga observation notes sa inaasahan sa level 2. Una, ang note na may pagkukulang sa pamamaraan ng pagtuturo para sa IP learners ay nagpapakita na kulang sa epektibong strategy para ma-address ang pangangailangan ng mga estudyante. Pangalawa, may ilang salita sa lesson plan na angkop, subalit hindi ito na ituloy sa tunay na pagtuturo ay hindi ganap na nakakatugon sa indicator. Ang pagkukumpare ng mga salita sa lesson plan sa aktual na pagtuturo ay hindi inaasahan sa indicator. So, hindi maaaring mabigyan ng rating na mas mataas pa sa level 2 ang notes na to dahil sa kakulangan ng mga angkop at epektibong strategy para matugunan yung background ng mga mag-aaral. Another observation note, in referring to a proper names of places, the teacher used foreign places like Taj Mahal and Statue of Liberty. Why don't you use local places as sample? So again, sumusuporta yung observation na to for level 2 practice only. Nang gamitin ng guro ang mga dayuhang lugar sa pagtuturo ng proper nouns, ipinapakita nito ang isang stratehiya. Gayunpaman, ang stratehiyang ito ay hindi epektibo sa pag-address ng mga background ng mga mag-aaral dahil maraming lokal na lugar na pwede namang gamitin bilang halimbawa sa lesson at hindi maaaring mabigyan ng rating na mas mataas pa sa level 2 ang notes na to dahil sa kakulangan ng angkop na estratehiya at epektibong stratehiya para matugunan ang mga background ng mga mag-aaral. Okay, that's all teachers. I hope you have gained something about how you will be rated during your classroom observation based on this indicator. Till next time, teachers, thank you so much for watching. Keep safe, everyone.